Welcome back mga kabahay. Ngayong umaga nga pala magpo-flooring na tayo. Lalatag na natin itong mga phenolic board natin na dumating, na binili namin kahapon. Pakita ko sa inyo yung mga gagamitin natin materyales. Ito nga pala yung mga gagamitin natin materyales. Phenolic board na 3/4 ang kapal. Ang first choice namin talaga na materyales na phenolic board ay itong brand na Shuta. Ayan, film paste plywood. Subok ko na kasi ito. Matibay ito. Kaso, ang problema, isang piraso lang yung available ng hardware na pinag-orderan namin. Saka wala kami makita sa ibang hardware na yun. Doon lang sa suki namin. Kaya inabot na ng 1 month, wala pa rin dumarating na stock. Kaya napilitan kami bumili nito kahapon. Itong crocodile. Yan. Ito hindi pa ito nasubukan. Pero kahit di ko pa ito nasubukan, alam ko na mas matibay ito. Sa itsura pa lang. Tsaka, medyo substandard yung kapal nitong crocodile. Ayan o, makikita nyo naman. Meron siyang halos 180 to 360 na difference sa thickness nila. At saka sa itsura pa lang. Ayan, pag-compare natin sila. Diba? Mas pulido itong Shuta. Hindi ko mukhang kagaya nito. Nakikita mo, meron siyang dugtungan. O. Ayan, tatlo yan. Kaya kung kayo bibili kayo ng phenolic, lalo na gagamitin nyo sa flooring, ang may re-recommend kong brand is itong Shuta. Pero buti na lang, matibay naman itong ginawa namin mga floor joists. Kaya pwede na rin dito yung crocodile. Ang pagitan nga pala ng mga natin, floor joists. Ano lang yan, 30 cm. Sa gitna, ayan o. 30 cm. Malalapit naman siya. Kaya, tatagal na rin itong crocodile. Ngayon pa lang ako gagamit ng crocodile kasi hindi ako gumagamit nito. Ang ginagamit ko talaga ito Shuta. Mahirap nga lang hanapin ito. Ewan ko lang sa lugar. Ewan ko lang sa lugar niyo kung meron kayo niyan. Pero may re-recommend kong brand. Kung gagamit kayo ng phenolic, ito talaga Shuta. Quality talaga to. Install na natin. Yan, ilalagay na natin yung mga phenolic natin. Naglagay nga pala kami ng mga support pa rito sa mga pagitan. Dito kasi yung dugtungan ito. Yan, diretso. Straight hanggang doon. Dahil yung puro buo, mag-umpisa dito. Yan, itong nakalagay na ito, nakalatag. Pero hindi pa nakascrew yan. Mag-umpisa dito lahat ng buo. Buo yan. Tatlo, tapos si Rojo doon. Yung si Rojo doon siguro mga may git 1 feet yun. Tapos dito, tabasan din to itong sa may landing. Bali 1, 2, 3. Tatlo. Tapos dito, wala na rin 8 feet to. May 6 feet na lang ito. Natitira. Tabasan na rin yan. Bali ang mga buo dito lahat sa harap. Dito sa may opening ng hagdan.
Ang ginamit nga pala namin pampasten dito ay itong black screw na self-tapping screw pang metal. Ito. Yung ulo niya, yan o. Yung ulo niya meron siyang parang talim ng barena. Kaya for metal siya. Siya nang bubutas ng sarili niyang daan para sa thread. Dos ito. Pero masyado na malaki itong dos. Uno medyo lang order ko kaso wala sila. Kaya pwede na rin to. Mas mahaba yung nakabaon. Pero kahit uno medyo lang pwede na. Siya kung mapapansin nyo, flat siya oh. Flat. Ayan, flat siya. Ano siya nakalubog, hindi siya nakalitaw. Kasi kina-countersink natin siya. Ang ginagawa namin ganito, bago baranahan. Ginamit namin itong drill bit na pambakal, tsaka pangkahoy. 1/4 ang size niya. Ayan. Magdidrill muna kami rito ng mga 1/4 ng lalim para lumubog itong pinakaulo ng ating black screw. Ganito ang resulta. Yan, di ba? Naka-flash siya. Yan, ganyan ang ginawa namin dyan. Dapat ganyan, pabaranahan muna bago ilalagay yung black screw para hindi siya bubukol. Yan, ganyan ang gawin nyo. Ganyan ang ginawa namin dyan. Ayan, natapos na natin. Kompleto na. Ayan. Crocodile. Ito nga pala oh, hindi pa man nalilipatan, umangat na yung film paste niya, yung laminate niya. Kaya may advice ko, ito ang bilhin nyo kung gusto nyo talaga ng quality. Shuta. Kahit mahal, at least sigurado kayo sa quality. Ang price nga pala nito rito sa Pampanga, itong crocodile is $950. Tapos itong Shuta, 1,400. Sa price pa lang, alam nyo na kung anong quality. Tignan nyo sa kapal. Ayan o. Mas makapal talaga ang Shuta. At saka sa bigat, mas mabigat. Sa kulay pa, sa appearance pa lang o. Ito may mga ganyang guhit, dugtungan. Ito makinis. Makinis na makinis. Tsaka solid talaga. Buti na lang yung mga floor joists natin dito is malalapit lang ang pagitan. Kaya matibay pa rin. Di bale, yung nabakbak na yon, matatakpan naman natin ng ano yon, vinyl tiles. Dahil pag nagka-budget, i-vinyl tiles ito. Yan. Okay, pwede na itong tulugan. Bale, ito yung kabuuan na ng natapusan sa bahay. Bumo. So, nakanto na rin nga pala ito. Pa itong bintana. Awning type na window yan. Yan. Tapos na lahat ng kantuan sa loob. Lahat ng palitadan sa loob. Tapos na. Itong flooring natin. Tapos na. So, konti na lang gagawin natin dito. Ayan. Yan yung mga ginamit natin. Likit na namin dyan. Okay, hanggang dito na lang yung video natin. Kung nakatulong sa inyo itong video na to, at bago pa lang kayo, mag-subscribe na kayo at hit nyo yung notification bell para updated kayo sa mga susunod pa nating mga gagawing projects.